ano yon? Yung verse 9, tingnan nyo, na mapuno sila ng knowledge, all, una is filled with knowledge, number 2 is filled with wisdom, then spiritual understanding. So yan yung prayer ni Apostol Pablo, na yan din yung prayer ko madalas sa inyo. At siyempre, pag nananalangin ako, hindi nawawala palagi yan. Panginoon, puspusin niyo po, since everyday na ginagamit yung bigyan niyo po ako ng wisdom, knowledge, and understanding, lagyan natin ng more, dagdag. Every day, magdadagdag tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Hindi na bigyan, kasi binigyan ka na kundi dagdag na. Filled, punuin. Yung ginamit ni Apostol Pablo dito is filled, then all wisdom, and spiritual understanding. Yan yung panalangin ni Apostol Pablo. Hindi lang yan. Tignan nyo yung verse 11. Verse 10 pa lang. Verse 10, then you walk worthy. Lumakad tayo ng maayos of the Lord, worthy and fully pleasing Him. Then being full in every good works. Yan, yung verse 10. Then, number 11 is strengthened in all might. Then, according to His glorious power, for all patient, long-suffering, at yung with joy. Then, verse 12, ano yung continuous ng prayer niya? Nagpapasalamat niya dahil pinili tayo ng Diyos, qualified tayo. Verse 13, nagpapasalamat siya sa kanyang panalangin dahil from darkness, inilipat tayo, deliverance from the power of darkness, inilipat tayo sa kanyang kagilag-gilalas na kingdom ng kanyang anak. Then yung redemption. Verse 14, nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil sa katubusan through His blood. Then yung forgiveness of sins. Sa dulo ng verse 14. Ano pa yung pinapasalamatan? Verse 15, iba na. So 13 and 15, then rescued us from the darkness to light. Then, Ayan na. Sige. Yan. Then 15 to 17, natapos na tayo dyan. Then 19 na tayo. 15, all these were created. So 15 to 18, 17, ipinapakita dito yung preeminence ng Panginoon na ginawa lahat ng bagay. Verse 15, ginawa siya sa image of invisible God. Then firstborn sa lahat of all creation. At ginawa, verse 16, ginawa niya lahat ng bagay para sa Kanya, in heaven and on earth, visible and all things were created. Verse 16, lahat ng bagay ay ginawa through Him and for Him. Sa Kanya at para sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Then 17, He is before all things. Then 18, siya yung ulo of the body, the church. Yan. Then 19 na. 19, then 20. 19, once we are alienated or cast out tayo, then enemies. Verse 21. But 21, enemies. Then, anong nangyari sa verse 21 ng dulo? Pinagkasundo tayo o reconciled. Pinagkasundo tayo sa ating Panginoon. Then 22, ngayon dahil nagbati na tayo ng Panginoon, hindi na tayo kaaway, ay present your holy, to present your holy and blameless above reproach in His sight. Then, verse 23, ito yung pinagtapusan natin nung nakaraan, yung pag-asa. If indeed you continue in faith, magpatuloy tayo, then ground and steadfast. Hindi natitinag. Ginamit natin dyan yung 1 Corinthians chapter 15. Then, move away and not move away from the hope of the gospel. Yan, yung hindi natitinag. Not move away. Hindi lalayo sa pag-asa tungkol sa Ebanghelyo. Okay, then 24 tayo ngayon. Tatapusin natin yung chapter 1 ngayon para sa next
na pagkakataon, pag-aaralan na natin yung chapter 2. So yung verse 23 ay iniremind ni Apostol Pablo ang mga nananampalataya na magpatuloy sa kanilang pananampalataya na hindi masway. Then, for ang 24, ito ay testimony. Yan. Personal testimony ni Apostol Pablo regarding sa kanyang ministry. So, verse 24 na tayo. Brad Larry, pakibasa ako. Okay, so sa atin pag naghihirap, medyo nakasimangot na tayo. Pag nagsasuffer tayo, nakasimangot na tayo. Pero dito si Apostol Pablo hindi. Ipinakita niya, tignan nyo, 24. Yung first phrase niya, nagagalak ka saan, Apostol Pablo? Saan ka nagagalak? Saan? Sa kanyang suffering. Para kanino? For you. Yeah, to the Colossians. Tandaan natin, nung sinulat ni Apostol Pablo ito, nasa kulungan siya. Nasa kulungan. So, pag ikaw ay nasa loob ng kulungan, sa atin ay hindi mahirap magalak. Pero si Apostol Pablo natutuwa at nagagalak sa kanyang pagkakulong dahil para sa kanyang word na you dyan o sa inyo ay tinutukoy nito hindi lang sa mga Gentiles, hindi lang sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga Gentiles. Yung you pertaining to the Christian, of course, to the Gentiles. Dahil siya yung apostol sa mga Hentil. Hindi naghihirap si Apostol Pablo para sa kanyang sarili, kundi meron purpose. Ano yung purpose na yon? For you. So naghihirap ako, hindi para sa akin, but for you. So may lesson tayong makikita dyan. So pag nagsasacrifice tayo, ay huwag natin isipin yung sa atin, kundi sa pagpapatibay ng ibang kapatid. Yan yung isang matututunan natin dyan. Then sa verse Philippians yan. Chapter 1, verse 12 to 14, ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki. Para saan? Tingnan niyo yan. So, kaya nagagalak si Apostol Pablo dun sa sulat niya sa Colose. Ito naman ay sulat niya sa Philippians chapter 1 to. Dahil yung pagkakulong sa kanya ay lalong lumaganap yung ebanghelyo. Yan, doon siya nagpapasalamat at nagagalak. Even na kulong siya, meron naman kapalit. Ano yung kapalit? Saan? Malaki ang ikinalaganap o lumawak yung ebanghelyo, nag-spread yung ebanghelyo though nasa loob siya ng kulungan. Okay, then